Magandang umaga po mga kapatid. Batiin niyo po ang inyong po mga katabi. Sabihin niyo po ay ako'y nagagalak, ikaw ang aking katabi. Ayan. Amen. Praise God. It's second Sunday of the month of November. Amen. Napakabilis po ng panahon. At kasing bilis po ng panahon ay hindi po natin bibilisan ang ating pong book series sapagkat napakaganda na ang salita po ng Diyos ay ating pong namnamin. Amen? At sa ating pong pagnamnam ng salita po ng Diyos, kailangan mo pong paalalahanan ng iyong katabi ng salitang focus. Amen? Ayan. Alam niyo po, dahil meron na po tayo pong mga recording ng ating pong mga preaching, sabi ko nga po ay nilabag na po namin ang 30 minutes rule sa practice preaching. Subalit, worth it dahil ang salita po ng Diyos ay napakasarap na manamnam at mapagbulayan. Amen? Sumagot po ng amen ang mga agree. Amen. Praise God. Napaka-supportive po ng mga tiga-FCC Manila pagdating po sa pahabahan ng preaching. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat, Brother Rafael, for that affirmation. Amen? Mga kapatid, sa ating pong kulturang Pilipino ay merong stigma kapag salita pong ampon. Tama? Marami pong mga adopted child or mga ampon o inampon, legally, ay nakakaranas po ng tinatawag po na stigma. Sapagkat hindi pa ganoon ka 100% o 100% natanggap ang pag-aampon. Still, marami pa rin pong mga mag-asawang mga Pilipino ang hanggat maaari ay nais po nila na galing sa kanila. Ika nga po sa wika po natin ay iba pa rin ang galing sa atin, dugo at laman. Amen po ba? But here we are. Alam po ba ninyo na ang mga anak ng Diyos na tunay, pinili bagamat hindi karapat-dapat, ay ang tawag sa kanilang Diyos ay adopted sons and daughters of the King. Sa Tagalog ay mga ampon ng Diyos. You are an adopted sons and daughters of God before the foundation of the world. At makikita po natin po sa ating pong part 2 ng ating pong serye ay what is the divine goal of predestination? Hindi po si Sister Divine po dyan, no? The divine goal of predestination. Ano nga ba po yung goal? Ano nga po ba yung objective? Bakit ang Diyos, before the foundation of the world, ay pumili ng ilan dito sa mga hindi karapat-dapat? And that is for adoption. Para sila ay maging anak niya o sa literal na translation sa Tagalog ay upang maging ampon niya. Adopted sons and daughters. And we really need to answer, kapag ginamit po ni Apostol Pablo ang salita pong adopted or ampon o inampon ka ng Diyos before the foundation of the world, what does it mean? What does it entails? Ano yung implication niya sa ating pananampalataya? At habang ginagawa ko po ito, habang pinagpupuyatan ko to ng mula Huwebes hanggang Biyernes, I am so amazed kung gaano katindi ang salitang adopted as sons and daughters of God. Amen? And I want you
na tignan mo ang iyong sarili bilang mananampalataya, hindi kung papaano tinitignan ka ng mga tao sa paligid mo, kundi papaano ka tinitignan ng Diyos as adopted sons and daughters of God. Amen? Ready na po ba tayong mag-journey? Marami tayong mga babasahin pong mga passages. Mag-ready-ready po kayo. So the divine goal of predestination. Nais ko pong klaruhin na pag sinabi po nating pumili ang Diyos ng iilan lamang, God choose some upang maging Kanya at mangagtamo ng kaligtasan, hindi ibig sabihin nun na pumili din ang Diyos at nagsugo o ang Diyos ang nagpadala at pumili sa iyo para mapunta ka ng impyerno. Clarification ko po yun sa election. Tandaan po natin, all of us are already condemned. Amen? Tayo pong lahat ay bagsak sa kasalanan. Tayong lahat ay guilty. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi po ni Apostol Pablo. Amen? At ni walang nakaabot doon sa standard ng Diyos. Wala pong nakaperpekto sa kautusan ng Diyos. And therefore, karapat-dapat po tayo lahat, as in lahat, parusahan. At dito sa mga karapat-dapat, dito sa mga paparusahan, which is tayong lahat, pumili lang ang Diyos ng iilan. Sapagkat kung hindi pipili ang Diyos, walang pipili sa Kanya. Kung hindi pipili ang Diyos, walang maliligtas. At kung hindi pipili ang Diyos, walang lalapit kay Kristo. Ang pagpili ng Diyos ng iilan lamang upang magkamit ng kaligtasan, ay pagpapakita ng Kanyang dalawang katangian. Sa kabilang banda, hustisya, justice. Kailangan po na maparusahan ng Diyos ang mga guilty. But at the same time, sa kabilang banda, awa, grace, unmerited favor. At makikita po natin na ang dati pong shame, ang dating simbolo ng kahihiyan sa Greco-Roman world. At ngayon ay nasa atin po ang krus na yan, dalawang katangian ng Diyos ang nagsasama. Grace and justice. Hustisya para sa mga nagkasala. At kagandaang loob para sa mga hindi karapat-dapat na pinili. The cross of Christ is the great evidence of how grace and mercy are embracing one another. Niyayakap po ng hustisya at ng grace, unmerited favor. At evidently nakikita yan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So, ito ang divine goal ng pagpili ng Diyos upang maging anak Kanya. Number 1, adoption as a goal of predestination. Ito yung objective ng Diyos kung bakit pumili lang siya ng iilan, mga kapatid. And here we are, magbabago po ang iyong pananaw kapag salitang adopted. Sa Tagalog ay ampon. So, 3 po ang ating pong pagbubulay-bulayan po ngayon. So, number 1, adoption as goal of predestination. Tingnan po natin. Nung ginamit po ni Apostol Pablo na He predestined us upang kanyang maging adopted, sa Tagalog ay anak, ang nasa isip po ni Apostol Pablo ay hindi po adopted sa kultura natin, kundi yung pong adoption kung saan po siya nakatira at kung ano yung sistema ng kanya pong pinagsusulatan.
Paul had in mind the Roman law and practice of adoption. Nung ginamit niya to. So ano ang ibig sabihin nun? Tignan po natin. Adoption in Roman law and practice. So kapag ikaw po ay inampon sa Greco-Roman world na konteksto ng pinagsusulatan at pinanggagalingan ni Paul, ito ang ibig sabihin. So kapag inampon ka nung panahon nila sa Greco-Roman world or the Roman Empire, ano ibig sabihin? Number one, the father had absolute power. Yung tatay po siya po yung may absolute power. Patria potestas over the members of his family so that he could even take the life of a member of his family and that act would not be considered murder. Yung tatay, pag nag-ampon siya, siya yung may 100%. Sabi mo sa katabi mo, absolute. Siya yung may 100% absolute na autoridad doon sa kanyang anak, doon sa kanyang pamilya, at doon sa kanyang inaampon. Nothing more, nothing less. Patria potestas. And number two, with regard to property, he had full legal ownership of everything. Yung tatay, doon sa Greco-Roman world, hindi lamang siya merong 100% na authority sa kanyang pamilya pagdating sa mga kayamanan. Siya ang may 100% na legal ownership of everything that the family had and could dispose of it as he willed. Hindi lang po siya yung may 100% na authority over the family, siya rin po ang merong 100% na full legal ownership, pagmamayari sa lahat po ng ari-arian ng pamilya at siya lang ang may karapatan kung bang ipamimigay niya yan. Ito po ang nasa isip ni Apostol Pablo noong ginamit niya ang salita pong adoption. So here we are. Ano ngayon yung steps ng adoption sa kanila? Number one, kapag aampunin ka, so alam na natin ngayon kung ano po yung ibig sabihin ng adoption sa kanila. Amen? So paano naman yung process ng pag-adopt sa kanila nung ginamit ito ni Apostle Paul? So number one, the son had to be released from the control of his natural father. Kailangan pong palayain yung pong inaampon doon po sa kanyang natural father and natural family. Ibig sabihin, tatlong beses ka po na ibebenta bilang alipin. Kung kanino ka man, pamilya ibibigay. At doon po sa pangatlong beses, yung mag-a-adapt sa'yo ang may 100% legal rights na sa'yo at hindi na yung natural father. Amen? So kung halimbawa ako yung aampunin ni Elder Alex, 3 beses niya akong kailangang ibenta as a slave, at doon sa pangalong beses, doon lamang magte-take effect, doon lang po magiging epekto yung 100% ownership niya sa akin. At doon sa pangalong beses, doon lang po magte-take effect na siya na ngayon ang kikilalanin kong 100% father and take over or take control sa akin pong buhay. And I am no longer under the authority, the control of my natural/biological father. Number 2, the adopter became the new father. Si Elder Alex na ngayon ang magiging tatay ko at siya na ngayon yung may 100% absolute control sa akin. Hindi na ngayon yung aking pong tatay na nasa Pampanga. And he retained this control, mananatili po yung kanyang 100% na control and authority sa buhay ko
hanggat hindi ako namamatay o hanggat hindi niya ako pinapalaya. Mapapawalang bisa lamang po ang kanya pong pag-aampon sa akin in the Greco-Roman world unless mamatay ako o palalayain niya ako. Hanggat hindi nawawala yon, He has the 100% absolute authority in my life, absolute ownership in my life, and 100% ownership sa property. Amen? So, in short, pinagplanuhan, dumaan sa tamang proseso, at hindi pinagtripan lamang. Amen? Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Nung sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso na mga mananampalataya ni Kristo, you are adopted before the foundation of the world. Kung bakit pinili kayo ng Diyos bagamat hindi kayo karapat-dapat, kayong mga tiga-Epeso na mananampalataya, ang nasa isip ni Apostol Pablo ay yung adoption process. At ito yung kahulugan ng adoption. Anong ibig sabihin nun? Number 1, believers, formerly labeled as sons of disobedience and children of wrath, Ephesians chapter 2 verses 2 to 3, have absolutely no responsibility or obligation to their old father, the devil, the ruler of the realm of the air. In short, nung sinabi niya sa mga tiga-Epeso na kayo ay adopted of the kings of all kings, lords of all lords, wala ng autoridad yung dati nyong tatay sa buhay ninyo, which is Satan, the devil. Satan has no authority all in your life. Pinalaya na kayo. God had already released you from the bondage of Satan. Nakakapangilabot. God has now the 100% absolute authority in your life. Bakit hindi po natin palakpakan ang Diyos? Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1 verses 12 to 14, kinuha niya kayo, hinugot niya kayo. God transferred you from the kingdom of darkness papunta sa kingdom of light. Amen? Wow! Isa pa lang to mga kapatid. Hold on. Ikaw na dating karapat dapat pumunta ng impyerno, ikaw na dati na anak ng masuwayin, wala kang ginawa, wala kang effort, benepisyaryo ka lamang ng pagpili ng Diyos, na kung gusto mo lang ng fairness, kung gusto mo lang ng equality, pwedeng ibigay sa'yo ng Diyos, and that is hell. Pero out of His mercy, out of His grace, kinuha kanya doon sa dati mong tatay, inilipat kanya sa bago mong tatay, which is God, at sasabihin niya kay Satan, ito ang mga tiga-Epeso na mananampalataya na pinili ko before the foundation of the world. Satan, you have no authority over them. They are now under my authority, control. And the same reality and truth with the true believers here at FCC Manila. At ang Diyos Ama ang gumawa nun. Amen? Realize that. This is the power of adoption before the foundation of the world.
They are now God's sons and daughters. Sila ngayon ay mga anak na ng Diyos. And He controls their lives and property. And since God does not die, di ba merong dalawa na pwedeng magpawalang bisa ng pag-aampon sa Greco-Roman world? Mamatay yung inampon at mamatay yung nagampon at i-release siya. Pero dito, listen, absisiman nila. Since God does not die at kailanman hindi mamamatay yung nagampon sa'yo, yung pumili sa'yo as sons and daughters, the saints, the Christians, the believers will be always under His control. Amen? Wow! There is no second, even minute, even hour of your life na nawala ang control ng Diyos sa buhay mo. There is no single second, minute, o hour, o araw, minuto, even magpalit tayo ng kalendaryo na nawawala saglit. You are 100% in control, secured in the very hands of God. That's why nung sinabi po ng Panginoong Hesus, no one can snatch them out of my hands. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya yung mga nagtuturo dyan, na nawawala at nagwawala ang kaligtasan, please, check Apostle Paul theology. There is biblical theology. Isisecure niya yung mga tunay na pinili at hindi niya isisecure yung mga hindi. Amen? Dito pa lang na hindi namamatay yung Diyos mo. Dito pa lang na hindi namamatay yung tatay mo na pumili sa'yo. The saints will always be under His control. Kaya stop saying na merong minuto, segundo ng buhay mo na nakaligtaan, nakalimutan, pinabayaan, o nawala ng control o balanse ang Diyos sa iyo. Even the silence of God in our prayer, it will never ever stop His security and control in your life as a Christian. This is who you are as God's sons and daughters. Ito ka. Ito yung tatay mo. Ito yung pagiging anak mo. Amen. Kaya nga dito sa Romans chapter 8, tignan po ninyo. Let us read Romans chapter 8. Wala dyan sa slide. Verses 35. The same author, Paul. Si Paul po ang author ng Ephesians. In the book of Romans, the same author, chapter 8. Verses 35 to 39. Sa Tagalog. Di po ba ang Diyos ang may 100% control? We are 100% secured as true sons and daughters of the King. Ano po ang sabi niya dito? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? O ang kamatayan? Paul is asking the Roman believers, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Verse 27, sabi niya, hindi, sa lahat ng mga ito, tayong lahat pa ay magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Verse 38, realize this, sapagkat natitiyak ko, for I am convinced, in Greek, it is a continuous active. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang,
ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Because God has absolute authority in your life. And the security is forever because He will never die as your Father. Wow! Hindi po pipitsugin ang pagka-adapt sa'yo. Sobrang costly, sobrang mahal ng grace. It takes the life of the Son of God to die. For whom? For all the unworthy sinner who deserve hell. Amen. Bakit ang tahimik po ninyo? Let us, bakit hindi natin palakpakan ng Diyos? Wow! Ito yung kaligtasan mo. This is your salvation. Amen? Dito pa lang pwede na tayong mag-offering eh. Amen? Kaso lang hindi ako ang preacher next week. Kaya kailangan ko tapusin to. Grabe! Kaya naiintindihan ko na kung bakit sinasabi ni Paul, for I am convinced, 100% I am sure, pinanghahawakan ni Apostol Pablo. Yung kaligtasan mo secure dyan kasi hindi naman nakasalalay sa iyo yan eh. Ang mga tunay na anak ng Diyos, you should not worry about your salvation. Ang problema mo ay ang pagsunod sa Kanya. At even yung pagsunod mo sa Kanya, natural. Bakit? Kasi tunay kang anak. Amen? Kailangan mo bang piliting magbunga ng mansanas ang mansanas? Natural na lalabas at lalabas yan. Amen? No one can separate you. Hindi mo pwedeng sabihin na walang nagmamahal sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na nawalang saglit. O hindi mo pwedeng sabihin na nagkamali ang Diyos sa proseso. No. God has the 100% authority. Intact at secured ang salvation ng mga tunay na mananampalataya. Kaya nga tignan po ninyo yung Romans 8:29-31. Puro past tense, tapos na lahat. Tayo na nga lang ang hinihintay sa bagong langit at bagong lupa. Kasi sa Diyos, tapos na lahat yan. Amen? Because God is not subject to time. Tayo lang ang time-bound. Number 2, sabihin mo sa katabi mo, number 2 na. Okay? So dati, ikaw ay children of wrath, dapat pursahan, pero ngayon, from kingdom of darkness to kingdom of light, 100% intact and secured. Number 2, bilang mga adopted sons and daughters, anong implication ng adoption? Number 2, the father has a right to discipline his sons and daughters. Kung ikaw ay mananampalataya, tunay na pinili ng Diyos bilang kanyang mga anak adopted before the foundation of the world, may karapatan niyong umampon sa iyo na disiplinahin ka. Let us read Hebrews chapter 12, verses 5-11. Buksan po ninyo yung mga Biblia. Kahit po yung mga Bibliang nagkatawang cellphone. Hebrews chapter 12, verses 5-11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sa Biblia, kapag anak ka ng Diyos, hindi ka niya pinaparusahan. You are not under curse. You are already redeemed by the curse. And what is that curse? Kaparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Amen? Hindi ka subject from any kind of that, kung anong mga tinuturo na generational curse.
na kapag lumapit sa akin si Brother Milrain na meron siyang sakit na cancer, ititrace pa natin nung panahon pa ni Melchor Aquino. No! God has already redeemed you. Imagine mo po yun, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka kayang i-redeem? To tell you honestly, nagtira siya. Kaya nga 100% control. Amen? So ngayon, bilang anak niya, meron siyang karapatang disiplinahin ka pag nagkamali ka. Minsan, dahil nasa proseso tayo ng pagpapaging banal, sanctification, ginagawa kang banal ng Diyos every day, may mga pagkakamali tayo, may mga mistakes tayo, may mga poor choices tayo. And God will discipline you. Anak, nalilihis ka na ng landas. Anak, mali yung decision mo. Kaya therefore, ang sabi dito sa Hebrews, magpakumbaba ka. You need to accept that correction. At ang mga anak ng Diyos na makukulit, pinapalo. Amen. Hindi pagpaparusa, hindi ka nasa ilalim ng sumpa, kundi nasa ilalim ka ng disiplina ng Diyos. Parang anak. Ang kulit-kulit. Diba? Huwag mong hawakan yan, huwag mong paglaruan yung apoy. Hindi po maganda, mami, sa paningin. Pagkahawak, sumigaw. Oo nga no, mami, ba't hindi ako nakinig sa'yo? Diba sinabi ko na sa'yo? Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, amen? When God disciplines you, He loves you. Hindi ka didisiplin, hindi ka i-correct, i-rebuke, itutuwid ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang preaching, kung hindi ka niya mahal. Because in the first place, noon ka pa niya minahal. Kaya kung itinutuwid ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, itinutuwid ka ng Diyos sa pamamagitan ng preaching, itinutuwid ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong Bible study leader, itinutuwid ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga elders, makinig ka because yan ang pamamaraan ng Diyos na ituwid at ibalik ka niya sa ayos dahil adopted sons and daughters ka before the foundation of the world. Amen? Kung ang mga anak ng Diyos nagpapadisiplina dahil mahal sila ng Diyos at mahal nila ang Diyos. Tignan po ninyo yung mga anak na hindi lumaki sa disiplina. Kulang na lang hindi ka ma-heart attack. Di po ba? Imagine that. Mga magulang, hindi po ba kayo nakaka-relate? Imagine po ninyo ang inyong mga anak na hindi yan lumaki sa disiplina. Aywan ko lang, baka hindi lang sa monumento makarating. Verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating magulang? At dahil dyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Amen? Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikakabuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Tama naman. Diba? Gusto nating makipag-wrestling at makipag-boxing. Diba? Kundi naghihinagpis tayo. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga
ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Bahagi po ng ating Christian life ang disiplina ng Diyos. Bahagi po ng ating pong Christian life ang church discipline. Amen. Pag inupuan ka, pag itinuwid ka, pamamaraan yan ng Diyos. It is God's means of grace para disiplinahin ka. Kapatid, hindi na maganda yung sinabi mo. Kapatid, mali na yung ginagawa mo. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos na pinili, hindi mo sasabihin na, di ikaw na. Or sasagot ka ng, di wow. Di ikaw na yung banal. Di ako na yung makasalanan. Hindi ganon. Kundi, wag mong kakalimutan na may ginagamit ng Diyos, preaching, mga godly elders, at minsan kapwa mananampalataya mo. Na kapag sinabi ng kapwa mo kabataan na magkaklase kayo, nabalitaan ko, nangopya ka. Ano ka ba naman? Huwag kang maingay, isang beses lang naman. Ginagawa naman lahat yan. Diba? Matalino yan. Hindi ganon. Accept God's discipline because you are an adopted sons and daughters. Amen? So, sino po ngayon ang gustong mag-apply sa Department of God's Discipline? Bakit wala? O ulitin ko, tanong ko. Sino po yung pong gustong mag-apply sa Department of God's Discipline? Praise God sa mga sumagot. Whether you like it or not, kasama yan sa ating pananampalataya. And even as pastors cannot claim 100% absolute authority na exempted kami sa God's discipline. Amen. Mas matindi nga ang pananagutan namin. Number 3, the saints have a new father who is unselfish, loving and caring, and wants the very best for his sons and daughters, the believers. Yung dati mong tatay came to kill, steal, and destroy. John 10:10. Yung dati mong tatay, which is Satan, where you belong before the kingdom of darkness, siya ay mamamatay tao, sinungaling, at destroyer. And now, dahil ikaw ay pinili niya, inampun ka niya upang kanyang maging anak before the foundation of the world. Yung tatay mo ngayon, opposite. Unselfish. Sabi mo sa katabi mo, unselfish. Hindi sakim. Loving and caring. Yung loving dyan ay hindi konsentidor. And caring. This is now your father. This is now the identity of your father. Amen? And gustong-gusto ko to. And wants the very best for his sons and daughters, the believers. Kapag tayo po ay masunurin sa Diyos, maaasahan natin 100% yung gusto ng Diyos ang mangyayari sa buhay natin. Pero kung tayo ay makulit at matigas ang ulo, kasing tigas ng pinaghalo-halong mga bato ng pader, ang mangyayari sa'yo, permissive will. Pero kung gusto mong mangyari ang perfect will ni Lord sa'yo, the only key is humility and obedience. Amen. May mga pagkakataon na minsan hindi natin maintindihan, Lord, akala ko siya na. Akala mo lang yun. Lord, akala ko ito na. Anak, di ka naman kasi kumonsulta eh. Kulang na lang, palitan mo ako sa trono ko sa langit eh. Mas matalino ka pa sa akin eh. Oh. Ay Lord, mayabang ba ako? Ay grabe ka. In denial ka pa. Di ba? Hindi, Lord, kasi ang tindi ng kutob ko. Ginawa mo pa ako superstitious belief? God wants the very best.
sa mga anak ng Diyos, ang plano niya, hindi yung pwede na. He wants the best. Ano ibig sabihin ng best? Best na pagsunod. Best na paglilingkod. Best na commitment. And even in our giving, look the attitude of the believers in the New Testament. Generous. The best giving. Why? Naiintindihan nila kung anong implications na pagiging sons and daughters. He wants the best. Amen. Kaya kung anak ka ng Diyos as implications of sons and daughters, tandaan mo, bakit ako pipili ng mga poor choices? Bakit ko pipiliin yung mga pwede na? Bakit ako magsisettle dito sa hindi the best kung gusto ng ama ko na the best for me? Amen. Bakit ako magsisettle sa 75 kung ang karunungan ng Diyos pwede naman niya akong bigyan ng 95? Tama? Bakit ako magsisettle sa maliit kung sa ability naman ng Diyos na binibigay niya sa akin, gusto niya sa akin, ay mas malawak? Kaya tignan niyo yung prayer ni Jabez, enlarge my territory. Sabihin mo sa katabi mo, best. Ang question, why are you choosing yung hindi mga the best? Diba? Tayo mga Pilipino minsan, tinanong ka, anong gusto mong pagkain? Ang gusto na, kaya tinatanong ka kasi gusto niyang ibigay yung best na pagkain, tama? Sasagot naman tayo, kahit alin dyan, inorderan ka ng tuyo. Bakit tuyong in-order mo? Eh, di ba sabi mo kahit ano? Hindi! Kailan pa po ba tayo matututo? Pag sinabi ng Diyos, I want the best for you, name it. Be specific. Huwag kang mahiya. Kaya minsan, yung lahi ng mga hindi nabibigyan ata ng the best, naku, basta napapaisip ako. Hindi ko na idudugtong. Di ba? Don't settle sa mga bagay na hindi the best kung ang inianda naman ng Diyos sa'yo, the best. Amen? Hindi pwede ang pwede na. Amen? Aim high. Available ang karunungan ng Diyos. Available yung ability ng Diyos. At paano naging matagumpay ang pag-aampon ng Diyos? Paano naging posible? Di ba kapag inampon ka ay may kabayaran, tama? Through whom the adoption is. Paano naging posible? Ephesians 1:5a. He predestined us for adoption to Himself. Para tayo maging anak ng Ama. Sa paanong paraan? Through Jesus Christ. It is through or by means of the work of Christ that makes it possible for the sinner to be adopted in the family of God. Amen. Sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yan ang pinambayad niya para ikaw ay maging anak niya. Kaya wag nating maliitin at hindi po pipitsugin ang pinambayad ng Diyos sa iyo para maging anak kanya. Amen. Ang baba ng tingin natin sa grace. To tell you honestly, kung paano tayong mamuhay, kung paano tayong maglingkod sa Diyos, kung paano tayo magbigay sa Diyos at sa Kanyang iglesia, as if napaka-cheap, napakamura, napakapipitsugin ng pinambayad ng Diyos sa iyo upang maging anak Kanya. It takes the life of the Son of God, Emmanuel, God incarnated. Minsan napapaisip ako, tignan nyo yung mga kulto at kulta sa paligid natin. They are willing to die for their religious leader. Tama? Umabot ng 7 million ang followers. And they are more than willing to
to sell every property they have because they believe siya kasi ang Savior namin, siya kasi ang manunubos namin. But here we are. Tayong mga nagsasabi na we are saved by grace. Mukha yatang hindi tayo namumuhay sa totoong pakahulugan ng salitang grace. Ang akala natin sa grace walang halaga. Akala natin sa grace ay cheap. Akala natin sa grace ay mumurahin. At pwedeng-pwede na. Banal na dugo ng tunay na Diyos na nagsakatawang tao, ang grace na pinambayad niya upang maging anak kanya at magkaroon ng 100% legal and absolute authority sa iyo bilang kanyang anak. Amen? Ba't hindi po natin palakpakan ng Diyos? Tinanong ko yung mga kabataan, the same author, Galatians 2:20. Sino sa inyo ang gustong mamatay at mag-alay ng buhay para sa mga pumatay sa mahal niya sa buhay? Taas nga po kayo ng kamay. Go ahead. Sino po sa inyo ang gustong mag-alay ng buhay sa tao po na pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay? Go ahead. Ang taas nyo. Magkakaroon kayo po ng 1,000 GCash. Sino po yung sumulat nito? The author of Ephesians, the author of Galatians, even the author of Romans, iisa lang. Sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me. Pause for a while. Love me? Itong nagsasalitang ito ay murderer. Mamamatay tao at ang dami-daming pinapatay. And yet, si Jesus Christ died for this murderer. Imagine that. Who could do that? Mamamatay ka para maghahandog ka ng buhay para sa pumatay sa mga mananampalataya. Kaya dapat nating i-correct yung kanta ni Whitney Houston that the greatest love of all is yung loving yourself. No, the greatest love of all is loving the unloving. Ito, who loved me and gave Himself for me. Think about that. Hindi mumurahin ang kaligtasan mo. Amen? Costly. Mahal. And it takes the blood of the Son of God. And the book of Hebrews is clear, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Amen. And sabi mo sa katabi mo, lastly, you can now inhale and exhale. Ano yung standard? Nung inampun ka ng Diyos, nung pinili ka ng Diyos, natuwa ba siya? Nagalit ba siya? Nang hinayang ba ang Diyos nung pinili ka niya before the foundation of the world? Ano yung standard niya? Ano yung reaction niya? Na minahal niya, na pinili niyang mahalin yung mga hindi karapat-dapat. Na pinili niya na maging anak upang ampunin at bayaran ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang costly na redemption. Ano yung reaksyon ng Diyos? Nang hinayang ba siya sa'yo? Hay, Father, Son, Holy Spirit, mukha yatang nagkamali akong iligtas ito. Grabe. Tigas ng ulo. Sinabihan ko na. Mag-meeting tayo ulit. Teka lang.
Sino ba yung pumili? Tapos nagsisihan. Ikaw kasi, Father Sabi ko sa'yo, huwag mo nang piliin yan before the foundation of the world. Tignan mo, ganyan no, ang kulit. Hindi po. Ano yung standard? The standard is the good pleasure of God's will. Natutuwa ang Diyos ayon sa kanyang kalooban na ampunin at o maging anak niya, ikaw na hindi karapat-dapat. Wala pong minuto o segundo na nanghinayang ang Diyos na iligtas kanya, na pinagsisisihan niya bandang huli na bakit ka pa niya inampon bilang anak. Walang ganon. Ni naisip man yun ng Diyos, ni dumalaw man sa kanyang isip na ikaw na tunay na mananampalataya ay nanghinayang o nagsisi ang Diyos o nagdalawang loob siya na ampunin kanya bilang anak. Anong sabi dyan? Anong standard? The good pleasure. Tuwang-tuwa at nagagalak at nasisiya ng Diyos na tinupad niya ang kanyang kalooban na piliin at mamatay si Kristo para maging anak kanya. Amen? Minsan tayo, pag may ginawa tayong kabutihan sa ating kapwa, nangihinayang tayo. Bakit ko pa siya tinulungan? Bakit ko pa siya minahal? Ang daming bakit? Tayo na yata yung lahi ng bakit. And yet, here, we can see the good pleasure of God. Pinili ka niya, regardless kung sino ka. Totoo, 100% di ka karapat-dapat. And yet, hindi sumaglit sa isip ng Diyos na nanghinayang siya na iligtas at mamatay at muling mabuhay ang anak niya. Because the standard is the good pleasure of God's will. Tuwang-tuwa ang Diyos. Galak na galak ang Diyos. Kaya di ba sa Luke 15, only one soul can cause a celebration in heaven. Because the standard is not your opinion, not your reaction, but the good pleasure of God's will. Amen. Hallelujah. Grabe. Tuwang-tuwa ang Diyos from beginning until to the end na makita niya yung kanyang pinili. At kailanman hindi siya nangihinayang, bakit ko pa ito iniligtas? Bakit ko pa ito pinili? Walang ganong reaksyon ng Diyos. Na hindi sumaglit. God enjoyed His plan of redemption. God enjoyed His choice to love you. And God enjoyed according to His good pleasure na mahalin ka ngayon hanggang sa mga susunod na araw at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. And as an application, mga kapatid, bakit po tayo susuko? Kung hindi, bakit tayo susuko? Bakit tayo tatalikod? Kung hindi naman nakasalalay sa atin ang ating kaligtasan, mas lalo po tayong magpatuloy dahil ang Diyos, ang kanyang sinimulan ay tatapusin niya. Amen? You just need to apply what God has already accomplished. Bakit tayo magsisettle sa paglilingkod, sa pagbibigay, at pagsunod na hindi marapat? Kung ang gusto naman ng iyong ama na pagsunod at ibinigay niya ay the best. FCC Manila, mga kapwa ko mananampalataya. Adopted sons and daughters of God. Ito ang kaligtasan na ibinigay, binayaran at sinecure ng Diyos. At dahil hindi mamamatay ang Diyos, intact, secured. Kaya nga anong sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, Blessed, pinagpala ka. Amen. Dahil
Ito yung kaligtasan, pagtubos na meron tayo bilang mananampalataya. Hindi cheap, hindi ka pinagtripan. Costly, intact, secure. Why not to give the 100% obedience, 100% generosity, 100% commitment, 100% gratitude, and thanksgiving and praise.